So everybody, we will be able to recognize one another. Kaya sa atin bilang mga mananampalataya, how many of you have read in the scriptures nang sabi roon na kapag ang tao itinapon sa impyerno at ang impyerno na tinutukoy, ang sabi roon, ang uod hindi mamamatay. Ang apoy hindi mamamatay. Ang tao, uuurin siya, yung kanyang katawan. Pero yung katawan niya, hindi mamamatay. Okay? Have you read that part of the gospel? Kung saan ang sinasabi roon, yung katawan mo. Okay? Saan matatagpuan yon? Siyempre, sa Bible. Di ba? Siyempre, naroon yun sa aklat ni Marcos. Naroon yun sa Ebanghelyo nang sinasabi ng ating Panginoon, ang uod doon hindi namamatay. Gagapang yun. Lalabas sa mata, lalabas sa ilong, lalabas sa katawan. Nakakita na ba kayo ng isang bagay na kung saan ito ay, huwag NLT, kasi baka hindi alam ng iba kung ano yung maggots. Do you know what is maggots? Okay? So, kaya nga, makikita mo kung gaano, go with me, para makita natin ang konteksto niyan, nang sinasabi ng ating Panginoon, start with verse 42. Sa verse 42, ang sabi niya, if anyone causes one of these little ones, those who believe in me to stumble, it would be better for them if a large millstone were hung around their neck and they were thrown into the sea. Pero huwag kayong kukuha ng isang talata sa Biblia, gagamitin nyo sa iba. Tandaan natin, bilang mga mananampalataya, huwag kang magnanasa ng isang bagay na masama laban sa isang mananampalataya. Dahil pwedeng bumalik yan sa iyo. Okay? So, ang sinasabi niya rito is, maging maingat ka sa buhay. Tingnan mo yung pinagagawa mo sa iyong katawan. Dahil, yung sumunod na talata, verse 43, ang sabi niya, if your hand causes you to stumble, cut it off. It is better for you to enter life maimed than with two hands to go into hell, where the fire never goes out. So sabi niya roon, kapag ang iyong kamay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo yan. Literal ba yan? Na translation? Literal na puputulin mo ang kamay mo? Tanong mga katabi mo. Dahil baka gagawin niya yan. Pastor, sabi na salita ng Diyos, mas mainam na wala kang dalawang kamay kaysa mapunta sa impyerno. Ang kahulugan po niyan is ano yung nagiging sanhi para magkasala ka. Kung iyan ay magiging sanhi para magkasala ka, halimbawa kung iyan ay trabaho at nagiging dahilan para magkasala ka, resign ka sa trabaho, iwan mo trabahong yan, hanap ka ng ibang trabaho. Yan po ang sinasabi riyan. Kung kahit anong uri ng pinagkakakitaan, kung iyan ay nagiging sanhi upang ikaw ay magkasala, ang sabi roon, resign ka dyan, umalis ka dyan. Hindi baling magsakripisyo ka kaysa maghayahay ka dyan, pero ang kauwian ng buhay mo ay sa bandang huli nakakaawa. So, then verse 44, and if your foot causes you to stumble, cut it off. So sabi niya, kung ikaw magiging katitisuran yung paa mo, sabi niya putulin mo paa mo. Literal ba yan? Hindi. Ano ibig sabihin yan? Ang kamay tumutukoy sa mga gawa natin at mga pinaggagawa natin. Yung paa tumutukoy doon sa mga pinupuntahan mo.
Kung yung lugar na pupuntahan mo o pinupuntahan mo ay nagiging sanhi para magkasala ka, then putulin mo na yung relasyon mo doon. Kung yung pupuntahan mo ay magiging sanhi upang mawasak ang buhay mo o ang pamilya mo, then putulin mo yon. Yan ang ibig sabihin yan. Hindi yung literal na puputulin mo yung paa mo. Ang putulin mo, yung pagpunta-punta mo roon. Tigilan mo na yun. Kaysa mapahamak ka pa. Di po ba? So, next verse. And if your eye causes you to stumble, pluck it out. See? Kung yung mata mo, ang sabi ron, yan nagiging sanhi ng pagkakasala mo, lukitin mo, tanggalin mo. Imagine kung yung mata mo tatanggalin mo. Di ba? Ibig sabihin yan, ano ba yung mga tinitingnan mo? Kung yung mga tinitingnan mo nagiging sanhi para magkasala ka, ibig sabihin, itapon mo na yung mga tinitingnan mo. O ano ba yung pinagtutuunan mo ng pansin? Ano ba yung mga binabasa mo? Mga magazine, pornography, o whatever. Ang sinasabi riyan is, putulin mo